Sa patuloy na giyera sa Middle East ay ipinakita ng Amerika sa publiko ang ilan sa mga operasyon nito tulad ng pagwasak sa mga kalaban gamit ang iba't ibang mga armas, habang ang Israel naman ay gumamit din ng mga espesyal na bala upang masiguro ang pagtoda sa Supreme Leader ng Iran. Hindi naman nagpatalo ang Iran at gumamit ito ng hypersonic missiles. Sa ating unang update kahapon kaugnay sa US-Iran war ay napanood natin ang matinding atake ng pinagsanib na puwersa ng Israel at Amerika. Israel ang nakatoka para tudasin ang Supreme Leader ng Iran na itinuturing ng mga Muslim sa Middle East na parang pumapangalawa kay Allah o sa kanilang Diyos. Pero sa pagkakakilala sa kanya ng ibang mga bansa tulad ng Israel at Amerika ay isa siyang demonyo na pasimuno ng mga gulo dahil nagtatag ito ng mga militar sa iba't ibang mga bansa tulad ng Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon, Islamic Jihad sa West Bank at Houthi naman sa Yemen, habang patuloy itong nagde-develop upang makabuo ng nuclear weapons, isang armas na literal na bumubura ng gusali at tao. Sabado ng umaga ng simula ng atake at base sa report ay winasak ng Israeli Air Force ang mansyon ni Khamenei. Kita sa satellite image na napakilaki ng mansyon, ngunit pinulbos ito ng Israel gamit ang kanilang Golden Horizon missile, isang uri ng espesyal na missile ng Israel na ginagamit lamang sa mga long-range na atake at kaya nitong tamaan ang target kahit na nasa 2,000 kilometers. Ibig sabihin, kahit napakawalan ito mula sa papawid ng Iraq ay sapul pa rin ang target. Makikita rin dito na mayroong 3 butas na sinasabi ng mga eksperto na 3 bunker buster ang ibinagsak ng Israel upang maabot ang underground ng nasabing mansyon ni Khamenei. Hindi sumagot ang Israel sa mga kahilingang komento kung talaga bang natoda si Khamenei, habang ang Iran naman ay mariing sinabi na wala si Khamenei sa lugar kaya't antabayanan lamang umano ang speech nito sa gabi. At pagsapit ng itinakdang oras na maglalabas ng pahayag si Khamenei, abay walang Khamenei ang nagparamdam at kalaunan ay sinabi na ng Israel na todas na si Khamenei sa loob lamang ng 2 oras nilang operasyon. Kalakip ang larawan ni Khamenei na nakatagilid at nakaipit sa isang malaking pader. Agad naman niyang kinumpirma ng Iran, ganun din si US President Donald Trump. Sa pagtodas ng Israel kay Khamenei ay nadamay ang anak nito na si Mujtaba Khamenei na siyang papalit sana kay Ayatollah kapag hindi na nito kaya. Ngunit sa kasamaang palad ay magkasama silang binura pati na umano ang mga apo ni Ayatollah Khamenei. Sinabi ni Trump sa isang pahayag na walang sinumang bansa ang hihigit pa sa Amerika pagdating sa labanan. Hinikayat din ito ang mga natitirang militar at pulisya ng Iran na ibaba na ang mga armas at sumuko na upang makaligtas sa kamatayan. Lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Pero agad na tumugon ng Iran military chief na si Major General Sayed Musavi at sinabing surrender is not an option, come on and fight. Ngunit kahapon abay nakasama si Musavi at Ali Shadmani sa mga binengga ng US Air Force, kaya't kabilang na siya sa higit 40 matataas na opisyal ng Iran na tinodas ng Amerika at Israel. Nagpatuloy ang mga retaliation ng Iran hanggang sa tamaan nito ang ilang mga sikat na hotel tulad ng Burj Al Arab sa Dubai, pati na ang Dubai International Airport, habang muntik na ring tamaan nito ang pinakamataas na gusali sa buong mundo, ang Burj Khalifa. Habang sa Tel Aviv naman sa Israel ay abala ang kanilang mga Iron Dome sa pagsalag sa mga ballistic missiles ng Iran. Habang nagliliwanag naman ang kalangitan sa Qatar dahil sa matinding aksyon na ginawa ng Patriot missile system ng Qatar. Nagbanta naman ang isang opisyal ng Iran military na sa unang pagkakataon ay makikita ng Israel at Amerika ang isa sa kanilang missiles na hindi pa nila kailanman ginamit, at kasabay ng pagkumpirma sa pagkatodas ni Khamenei abay tila ito na ngayon.
Makikitang nagliliwanag ito sa himpapawid at naglilikha ng isang jellyfish effect na ayon pa sa report ay posibleng ito ay isang FATA na hypersonic missiles ng Iran. Ngunit tila mahinang klase dahil sa himpapawid pa lamang ay na-intercept na umano ito ng mga long-range air defense system ng Israel na Arrow 3 at Terminal High Altitude Air Defense System ng Amerika. Wow! Ito ay nakakamangha kung iisipin mga kabayan at may kunting inggit na sana ay meron din nito ang Pilipinas. Dahil sa matinding mga palitan, nag-alala tuloy ang Pangulo ng Pilipinas sa mga OFW sa mga bansa na kabilang sa mga binibira ng Iran. Oh my God. Binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot, nagbomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nagmo-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. Ipinakita naman ng Amerika sa publiko ang ilan sa kanilang mga operasyon o pag-atake sa mga pasilidad ng Iran at dito ay gumamit sila ng ATACMS missiles na inilunsad mula sa HIMARS launcher. Wasak ang mga radar system ng Iran, mga Shahid drone, missile launcher at mga barko ng Iranian Navy. Habang ang Israel naman ay ipinakita din sa publiko ang kanilang operasyon o pagwasak sa mga missile launcher ng Iran at kompletong pagwasak sa strategic defense system ng Iran sa Kermanshah at broadcasting complex ng IRGC. כדי להשיב את הביטחון לאזרחי ישראל. Nababahala naman ang China kasunod ng pag-atake ng Amerika at Israel laban sa Iran kaya't nanawagan sila ng agarang tigil putukan. Hinimok din ito ang lahat ng panig na iwasan ang pagpapalala ng tensyon at idaan na lamang ito sa dialogo at negosasyon. Nagdiwang naman ang mga Persian sa iba't ibang bahagi ng mundo at iwinagayway ang orihinal na watawat ng Iran. Ang iba ay gumawa ng video ng pasasalamat kay Trump habang ang mga taga-suporta naman ni Khamenei sa India at Pakistan ay nagmaoy at sinugod ang mga imbahada ng Amerika. At yan muna ang update sa ngayon mga kabayan. Bukas ay aalamin naman natin ang update kaugnay sa kung ilang warship ng Iran ang winasak ng Amerika at kung anong mga lugar ang binomba gamit ang B-2 stealth bombers dahil ang Amerika ay muli na namang naglunsad ng matinding atake sa Iran. Abangan mga kabayan.